eh. Kaya naman, hindi sila nakinig doon sa Pangulo na mahiya naman kayo. Kasi hindi po sila nahihiya. Yun ang problema. Siguro, let's have one more question or two more, sir. O, kung ilan pa po ang may katanungan. Also, baka po meron kayong nakikitang questions from our live viewers sa inyong mga kwan. And if you find anything with merit, we're willing to answer the public's questions. Habang naghihintay po tayo ng katunungan, I would also like to discuss the upcoming rallies, which is of national concern right now. Ang daming rally, hiwa-hiwalay po, no? And again, may kinalaman pa rin naman ito sa korupsyon. And again, ang sinasabi ko, pati po ang pag-appoint sa ombudsman ay may kinalaman sa korupsyon. So, iisa pong issue lahat ito. Ngayon, ang daming nagtatanong saan tayong rally dapat magpunta. I cannot in good faith endorse anyone dahil I am affiliated with certain parties. However, ang akin pong message lang sa taong bayan, tingnan po natin kung sino yung nananawagan ng pangkalahatang pagbabago versus yung iba na selective. Inuulit ko po, merong mga lumabas na articles recently na keso itong blah 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 blank march na ito ay hindi panawagan laban kay BBM. Nakalagay doon, hindi. Sabi ko, why are we excluding? And again, with all due respect to the office of the President, no? Bakit po tayo nag-i-exclude? No? Ba't natin pinapardon ng Presidente? Siya lang naman ang may pardon power, hindi naman tayo. Bakit natin siya pinapardon? Ang sa akin lang, talakayin natin ang kamay ng Pangulo. Hindi natin po siya trial by publicity, pero tanungin natin siya, panagutin natin. Kaya, kung mamimili po kayo ng rally, maghanap kayo ng merong Romualdez resign, Zaldico, Managot, at BBM resign, di ba? Hindi dahil dapat na siyang mag-resign, pero at least it shows that the rally is fair. Tama? Okay. So, yun lang po ang akin. Pasensya na, hindi ko sasagutin kung saan kayo pupunta na rally. Pero kami, saan ba tayo pupunta, pare? Kami po ay, sabihin ba natin? Why not, no? Kami po, pupunta po kami sa Liwasan. You're welcome to join us. You're welcome to join us. Only if you want. Only if you want. I also heard na meron yung mga uniformed personnel naman na peaceful prayer rally sa Aguinaldo. So, you know, I'm being fair, no? So, ayun po. Po na CCW this coming Sunday. Well, ang partisipasyon po natin we are joining the group pagka tayo anti-corruption. Ang pinaglalaban po natin dito, corruption. Hindi lamang po sa flood control projects, kundi sa lahat ng infrastructure projects ng gobyerno. Napakarami, hindi pa nasisili pa. Yung sa National Irrigation Administration, napakaraming palpak na ginawa nilang irrigation canal. Hindi pa nasisilip yan. Even mga school buildings na dapat pinapakinabangan ng ating mga mamamayan, ng ating mga mag-aaral, hindi po pinapakinabangan pagkat hindi po nare-repair yung mga nagiba noon at kulang na kulang po sa mga classrooms. Ang problema, pati paggawa po ng classrooms, hinawakan din ng mga politiko. Parang sila na rin po nakikialam. Ngayon, napakarami po, pero nakita natin because of this issue, na pumutok itong issue na to sa mga anomalya na to, maraming mga flood control projects nationwide na inaayos na nila, nire-repair nila. Hindi natin alam kung saan galing yung pondo na ginagamit nila sa pag-repair. Pero ang mahalaga, gumagalaw na sila ngayon, hindi po dahil ang gobyerno natin ay talagang totoong lumalaban sa korupsyon, kundi galit na po ang taong bayan. Kaya ginagawa po nila ngayon, pagkat ayaw nilang masilip, kaya pag binisita, abay may nagtatrabaho. Pero mayroong mga iba pang mga lugar na malalayo, like in the Visayas, sa Mindanao, na hindi nila nagagalaw pa, pagkat malayo sa atin yun Pero dito po sa Luzon, maraming mga, in fairness marami na po mga projects na mga na-damage,
na inaayos na nila ngayon. Pero hindi lamang po flood control projects ang dapat na masilip pagkat napakarami pa rin mga palpak na mga pinatrabaho po ng ating gobyerno. Even yung mga kalsada, nakita nyo, hindi pa naman sinisira nila. Samantalang napakaraming mga lugar na walang kalsada, hindi po napoponduhan. Pero mayroong mga kalsada na hindi pa naman sira, ginigiba na. Marami pong ganyan na nakikita at nakikita naman natin siguro sa social media na hindi pa sira, binabanatan na ng kanilang heavy equipment para magiba. So, dapat lahat ng mga proyekto ng gobyerno, kaya kami po sa Citizens Crime Watch, meron po kami tinatawag na Bantay Public Works. Hindi lamang po sa projects na in-implement ng DPWH, kundi maging sa Department of Agriculture, sa Camarines Sur, meron kami nakitang inilagay na nagilingan ng palay. Ang nakikinabang lang yung may-ari ng property. Pagkat doon sa private property nilagay. At mayroong mga irrigation equipment na naandun lang, exposed na sa ulan at init, nabubulok na, pero millions of pesos ang ginastos ng ating pamahalaan. Tapos mayroon sila mga bagong mga sinasabing projects. Ayusin nyo muna yung mga una ninyong ginawa na hindi po pinapakinabangan ng ating mga magsasaka. Sir, kay Attorney Jamie. Sir, anong ibig niyo sabihin na kamay ng presidente? Well, this is not veiled, no? Hindi po metaphor yan. Napakalinaw po na ang impluensya, no? Ang impluensya po ng executive ay tumatawid po sa mga supposedly independent bodies. Katulad ng Congress na lang, yung pagpili po ng speaker, ideally, although alam naman natin in practice, hindi ganoon, wala naman dapat kinalaman ng Pangulo sa pag-a-appoint ng speaker, ng Senate President. Pero yun, katanggap-tanggap kung meron siyang kaunting nabubulungan dyan, okay. No? That's due to the interdependence of the separate branches of government. Pero pagdating po sa ombudsman, na itinalaga nga specifically, no, upang tugisin ang mga makakapangyarihan. No? Kaya nga pwedeng anonymous complaint sa ombudsman. 'Di ba? Kapag siya ay may kinalaman na dyan sa pag-appoint ng kaibigan dyan, paano na lang po ang mangyayari dun sa mga complaint laban sa kanilang pamilya, laban dun kay la speaker na alam naman nating kanyang pinsan. That's what I mean by kamay ng Pangulo. O pagdating po sa rally, pwede rin natin i-apply yung kamay ng Pangulo dahil bakit po may mga rally na walang panawagan sa kanyang pagre-resign at merong iba na meron. So, I'm not accusing, pero meron din ba siyang kamay doon sa mga rally? Hindi ko alam. But it is a question I'm propounding to the Filipino people. So, in short, ang presidente po, kahit malawakan ng kapangyarihan niyan, dapat may limitasyon pa rin. And I think, one of the most important bastions na dapat free and clear from the influence of the president is the ombudsman. Delikadesa naman po, mahal na Pangulo. Okay, magandang tanghalian po, no? My question is for the Citizens Crime Watch, tsaka kay Attorney Ferdinand Topacio. Lahat kami dito member ng Citizens Crime Watch. Alright. Attorney Topacio is the National Chairman and Attorney Bondok is a member of our National Advisory Council. Okay, I'm Brother Louis Balbago, the National Chairman of the Balikatan People's Alliance. So ang question ko lang po dito, Attorney, Mr. Press and Attorney Bondok, yung tayo po ay nakikinig at nakakapanood doon sa investigasyon sa DPWH. Pero dito, billion po yun, di ba? Peso. Pero dito po sa Mandanas Law or Executive Order 138, trillion peso po ang nailabas na ho dito. Para sa mga mayor, gobernador at kapitan. Baka nagiging kupitan po to at
siguro po, isa po sana sa busisiin po itong pondo na ito. Doon sa amin, sa Batangas, nakita ko po yung ginawa po ni Governor. Yung 4.2 billion na pumasok sa kanyang pondo, talagang nagamit sa serbisyo at saka sa mga pangailangan at pagpatayo ng mga school, malaking ospital. Ngayon, 5 hectares po napatayo doon. Ang katanungan ko naman po, dito sa mga mayor, dapat ang laking pong pera po niya, trillion po yan 2022, na-release po yan, 2023 hanggang 2024. Ngayon pong 2025, meron po silang paghahati-hatian pong muli. Yun lang po, yung aking... Alam nyo yung problema po natin ngayon, puro sa DPWH, puro sa mga contractors, puro sa mga congressmen nakatuon, ano? Pero hindi po natin nasisilip yung sa mga local government units. Ang problema po natin sa baha, hindi lamang po dahil palpak yung kanilang ginawang flood control projects, pagkat yung pagkakalbo na po ng ating mga kabukiran, na ang nag-i-issue po ng mga permit, sa quarry permit at iba pa, local governments, yung pagpuputol nila ng kahoy sa ating mga kabukiran, isa rin po yung sa nagiging dahilan ng pagtaas ng baha. At ang may control po doon, yung local government units. Pagkat devolve na po sa kanila yung pag-i-issue ng mga permits na yan. So, silipin din po natin, like in Mindoro. Yung sa Mindoro, nako, sising-sisi natin yung ginawang palpak na flood control projects doon. Pero yung governor doon mukhang may relasyon doon sa nagmay-ari ng minahan. Yung minahan, isa rin po yan sa dahilan kung bakit tumataas lalo ang baha. Hindi natin, akala nila, hindi natin nasisilip yon. Nasisilip na po yan ng Citizens Crime Watch. Kaya lang nakatuon po tayo dito sa flood control projects na ito. Pero pagkatapos po nito, kinakailangan tingnan po din natin yung ibang local government units at yung ibang mga ahensya po ng ating pamahalan na naging pabaya din. Thank you very much. Pero meron po akong papaalam po sana sa Citizens Crime Watch. Actually, itong Mandanas Law na ito, kaya po ito ay nagkaroon po ng fulfillment sa Supreme Court decision, ay isa po dito ang Citizens Crime Watch, ang petitioner na dating attorney Jose Malvar Villegas na siyang porsigido na hinimok si dating Governor